Let us all stand up and turn your Bible in the book of James chapter 4. Wala tayong sinusubaybayan na series of sermon, but this is what the Lord gave to me na sa tingin ko po ay napapanahon sa atin. James chapter 4, and let's read verse 13. James chapter 4, verse 13. I hope na-workout yung ating live stream. Nakabalik tayo sa ating live stream. At magandang umaga rin sa ating mga bisita ngayong umagang ito. James chapter 4 verse 13, this is what the Bible says. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go in such a city, and continue there, and buy and sell, and get gain. And in verse 14 it says, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ang pag-aaral natin sa umagang ito ay may pinamagatang TikTok. What to do in your short life. Ano pa ang natitira sa ating buhay? At ano ang mainam na gawin sa natitirang buhay na ito? Shall we go to the Lord in prayer? Lord Heavenly Father, today, una po sa lahat, Panginoon, pakalinisin niyo po kami sa umagang ito. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagdududa, pagkakamali. Hayaan niyo po, Panginoon, makapasok po ang inyong salita sa aming puso. Ano man, Panginoon, ang bumabagabag sa aming isipan, tagtagin niyo po ito. Lord, as we study about the purpose of life, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin. Sa mga panahong natitira, turuan niyo po, Panginoon, kami. Paano po namin ito mamamaximize? Lord, sa umaga pong ito, give me wisdom, use me as a tool and instrument, pero kayo pa rin po ang siyang mahayag. Kayo pa rin siya pong makilala. Ang kalakasan pa rin po niya, Panginoon, ang siyang madama ng bawat isa. Lord, sa umaga pong ito, sa aming pagsasama-sama, nawa ay lalabas kami na may panibagong hamon sa aming buhay. Muli, Panginoon, hinahayaan po namin na kumilos ang banal na Espiritu. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. What to do in this short life? When we speak of life, we speak of time. And when we speak of time, often associated dyan, yung ating mga orasan or yung ating mga relo. Everywhere you can see, nakakakita tayo ng orasan sa ating bahay, meron sa kusina, meron sa sala, meron sa mga paaralan, meron sa trabaho, even in public places, even for personal use sa ating mga relo, sa ating mga cellphones. Why? Because ang mga orasan, sila yung indicator of time and tells us what time is it. Pag sinabing relos, may tatlong element po yan. Una, there are three things that comes in our mind, yung oras, binubuo ito ng minuto, at ng segundo na bumubuo ng isang araw. Pag sinabing segundo, kalimitang tunog na umaalingaw-ngaw sa ating tenga mula sa orasan, especially those old times, na mga sinauna pang relo, naririnig natin, lalo pat hating gabi, yung salitang tick, tick, tick. Ngayon, digital na, hindi na masyadong ganun. Minsan, tick-tack, tick-tack, tick-tack. Yung medyo luma-luma pa ang maririnig nyo, tick-tock, tick-tock. At dyan po nagmula yung ating application na ginagamit ng karamihan na TikTok. Billions, not just we are talking thousands or millions, billions of people around the world, especially mga kabataan, pero hindi lang kabataan, pating mga nakatatanda, pati bata, ay gumagamit po ng application na ito. What is the purpose of TikTok? Ito po isang application that allows people to post something nung una, for 15 to 60 seconds to be broadcast in the internet platform or virtual platform for entertainment. Sa madaling salita, bibigyan ka ng TikTok ng 15 to 60 seconds to post something, video,
Bahala ka na kung anong gustong gawin mo, kumanta ka, sumayaw ka, magpatambling-tambling ka dyan. And the purpose is to entertain people or even yourself. It gives entertainment without realizing that every seconds of the TikTok is a reminder of every seconds and every sounds of the clock that remains in our lives. Until dumating yung time's up, hindi mo na pwedeng gawin yung mga bagay mong pwedeng gawin. So what will you do in your 60 seconds na hindi mo pala namamalayan tapos na? That's the lesson na tinuturo po ng bagay na ito. If life is so short, kung maiksi lamang ang buhay, what to do in this short life? Ano ba yung mga pwede pang gawin sa mga natitirang oras ng aking buhay? And today may I ask you, let's be honest, hindi po masama at hindi natin kinahiya ang ating edad. Sino po dito yung mga 35 years old and above? Sige nga po, ako pala, nandun na sa ceiling na yun. 35 years old above, may I see? Okay. Yung iba, hindi pa umaamin. Above, okay, mga senior. Taas po. Okay, siguro po, nasa kalahati na or 40% mostly kabataan. Maraming salamat. If our average age, okay, is 70, average po ng lifespan ng tao na hindi lahat naman umaabot doon, pero sabihin natin yung average. When you are in 35, you are in the middle of your life. Ibig sabihin, medyo kalahati na lamang kung bibiyaan tayo ng 70 years. Marami pong pag-iisip ang buhay kung ano ang kahulugan nito at ano pa ang natitira sa buhay, lalo na pag ikaw ay nasa middle age na or lampas na dito. Ito yung mga panahon na parang ang bilis ng mga panahon at ang bilis dumaan ng ating mga panahon. At the start of middle age, we start to think of the purpose of life once again. Nung ikaw ay bata pa, nung ikaw ay kabataan, lagi mong iniisip, what is the meaning of life? What will be my future? Ano kaya ang gusto kong paglaki? Papaano kaya ako, sa anong kurso ang aking kukuhanin? Ano yung mga bagay na gusto ko? Papaano pag ako'y nagkapamilya na? Papaano ako magkakabahay? Papaano ako magkakaroon ng sasakyan? Then pag dumating ka sa papatanda na or at the start of middle age, medyo nalilimutan mo na yon. Then the cycle of life, and then again, the cycle of life will begin again. Magtatanong ka na naman, ngayong ako'y nakatapos na, ngayong ako'y may pamilya na, ngayong ako'y may apo na, may bahay na. What is still the purpose of my life? Pagkatapos nun, mag-uumpisa ka na naman mag-isip ng mga bagay na dati mong pinag-iisip nung bata ka, nung teenager ka, no wonder sinasabi natin, life begins at 40 kasi parang umuulit ang buhay. What's next? What will be the remaining things in my life? Kaya minsan, kahit tayo ay bata na, lagi natin sinasabi, para kang bata. Na kahit minsan tayo matanda na, parang kang bata sapagkat bumabalik tayo sa mga katanungan nung tayo ay bata pa. Ngayong ako'y medyo, alam kong ang buhay ay natatapos at papalapit na. Ano pang natitira sa akin? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 6 verse 12 sa Tagalog, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kaniyang buhay? What is my purpose? Lahat ng mga karawan ng kanyang walang kabuluhang buhay, ng kaniyang ginugol na gaya ng anino. So, our subject matter this morning is what is good to do in this short life. Maiksi lamang po talaga ang buhay, pero hindi yan ang pananaw ng mga bata at kabataan, sapagkat they are thinking of their future. Kaya nga laging sinasabi ng mga nakatatanda, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Bumabalik tayo sa ano yung mga pwede pang gawin, but mostly sa mga kabataan, they were thinking of their future. Pero pag nandun na lahat tayo sa punto na papatapos na, lagi natin tinatanong, ano pa ba ang natitira? Ano pa ang susunod? Kaya kadalasan, pagka nagkakaedad ang tao, nagiging sentimental, nagiging madamdamin, naghahanap. Gusto niya lahat ng tao, laging nasa paligid niya, kasi parang nabibilang na yung mga privileges in life. Very different sa mga kabataan na very independent, gustong mapagsarili, pero pag tayo po ay umiidad na, naghahanap na tayo ng mga bagay na pwede pa nating sulitin sa buhay na ito. So what to do in this second
and final half of your life. Kung kayo nagtaas ng inyong mga kamay kanina, araw-araw, narinig na natin yung tick-tock, tick-tock, nababawasan po ang ating buhay. Kung mabubuhay ka ng 80, meron ka pang, at ikaw ay nasa 40, meron ka pang kalahati. Ano ba yung middle age? Kung nabuhay ka ng 70, at the age of 35, that is your middle age. Kung 60, 30. Kailan ba ang midlife ng isang tao? Hindi natin alam yan. Kaya kahit mga kabataan, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang mga natitirang panahon ng ating buhay. Hindi ito dapat sinasayang, at yan ay gusto ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon pagyamanin natin ang ating buhay sapagkat patuloy niya tayong binibigyan. So what to do in this short life? Unang verse po nating makikita sa Manunulat 6:12, sabi po dito, Chronicles, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain niyo po ako, palawakin niyo ang aking lupain, samahan po niyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. What to do in this short life? Tulad po ng panalangin ni Jabez, minimize pain. Minimize pain. Pain is inevitable. Bilang tao, tayo ay nasasaktan. Pero ang tungkulin natin, lalo't bilang na ang ating mga buhay, padaliin, paikliin, pakuntiin natin yung mga panahon na meron tayong nararamdamang sakit. We are not talking about physical pain, sapagkat mahirap iwasan yan. We are talking about emotional pain. Tingnan natin ang cycle ng buhay. Halimbawa, in 24 hours, 8 hours kang tulog. Kung nakakabuo pa tayo. 8 hours is 1/3 of a day. So, ibig sabihin, sa 24 hours, 1/3 of your day, tayo ay natutulog. So, kung 60 ang ating average, 20 years tayong tulog. Yung natitirang 40 years, 8 hours again, nagtatrabaho tayo, yung 8 hours para sa ating sarili, sa pamilya, sa church, for entertainment. Dun sa mga panahon na natitira nating tayo ay gising at may buhay at may diwa, ilan sa mga panahong yon na napakaikli na, ang puro lungkot, sakit, pain, ang dinadala natin sa buhay. Maiksi lamang ang buhay, kaya what should we do hanggat maaari kung dumaranas man tayo ng mga kalungkutan, emotional pain, mga pagdadamdam, mga bagay na nakakasakit ng ating puso, paikliin. Kailangan mong makatawid dyan, kapatid, sapagkat maiksi lamang ang buhay para gugulin mo sa pain. And what brings pain in life? Number 1, conflict. Conflict or frictions, mga pagtatalo-talo, and what you should do, either you harmonize or you avoid. Either you harmonize or you avoid. Lalo pa sa mga taong nakakasama natin, for example, ang iyong biyanan, hindi mo talaga makasundo. Dalawang bagay lang yan. Either sikapin mo na siya ay makasundo, you harmonize, or you avoid. Kung hindi kaya, bumukod ka, lumayaw ka ng konti para mas maganda, pero mas maganda mag-harmonize. Lalo na dun sa mga relasyon na wala namang tayong kabig-tulakin at hindi natin pwedeng iwasan, what will you do? Habang buhay na lamang may conflict, natitirang buhay mo, nagugol mo na lang sa sama ng loob, sa pagkakaroon ng kaaway, sa mga hindi pagkakaintindihan, kailangan mong mag-adjust, either you harmonize or you avoid. Pag-aralan mo yung mga hilig niya, yung mga gusto niya, sakyan na lang natin. Meron naman mga tao, wala na ngang conflict, lumilikha pa. Ang hilig pumasok sa mga intriga, ang hilig pumasok sa mga away ng ibang away, mga hindi naman komplikadong bagay pero ginagawa ng komplikasyon. That's why it makes their life complicated at maraming conflict. Do not create conflict. Nagiging makitid ang buhay natin. Nagiging maiksi na, sumisikip pa
because we create conflict. Kaya what to do to ease our pain? What to do in this short life? Minimize pain. Kung pwede namang hindi pagtalunan, kung pwede namang hindi awayin, at kung pwede namang tayo ay mag-harmonize. Lalo pa kung katrabaho mo, wala ka namang magagawa. Lalo pa kung kapamilya mo na kahit anong gawin mo, uuwi at uwi ka pa rin ng bahay. You harmonize, kung hindi, you avoid. Hindi ka naman makaalis. Hindi ka naman makatakas. So what will you do? Forever ka nang lugi sa buhay, na masama lagi ang iyong loob? You harmonize or you avoid. So number 1, tandaan natin, do not create conflict, do not create enemies. Nagiging makitid ang buhay, maiksi na, pinapaliit pa natin yung mundo na pwede nating galawan, at yung mga panahon na pwede tayong sumaya. What brings pain in life? Trouble. Kamag-anak lang ito, pag nagpatong-patong na yung iyong mga ka-conflict sa buhay, ang hirap nung may ka-conflict ka na sa trabaho, may ka-conflict ka ng kapitbahay, pagpasok mo ng bahay, may ka-conflict ka pa rin. Saan ka pa pupunta? Ang tawag dyan, trouble, patong-patong na. Sandali ka lang mabubuhay, uubusin mo pa sa trouble. So anong solusyon? Peace. Alam nyo, pag may trouble tayo, dalawa lang naman po yan eh. Sa peace, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either manalo ka or matalo to get peace. Bibihira yung napag-usapan ng maayos. Kalimitan ng giyera, kaya natapos, may nanalo na at may nagpatalo or may natalo. Lagi kayo nagko-conflict ng asawa mo, hindi ka naman mananalo, magpatalo ka na. Kaysa naman laging banggaan ng banggaan, yung pagpapatalo na reasonable naman at mababaw lang, na hindi na dapat maging komplikado. Hindi kayo magkasundo, yung asawa mo gustong buksan ng aircon, ikaw naman nalalamigan, magdoble ka na lang ng kumot para wala ng trouble. Nagpagawa kayo ng bahay, blessing, hindi kayo magkasundo sa kulay, magpatalo ka na, kulay lang yan. Avoid troubles. Kasi kung tayo ay talo, wala nang lalaban. Right? Wala nang lalaban. Porbahan nyo sa inyong mga asawa, tumahimik kayo, wala nang magsasalita. Nakakapagod din namang salita ng salita, walang sumasagot. Alam nyo, minsan, we ought to win in this life. Pero minsan yung pagpapatalo, yun ay nangangahulugan na ikaw talaga ang tunay na panalo. Naalala nyo si Abraham tsaka si Lot? Wala eh. Kung tutuusin, ba't ako magpapatalo? Sa akin binigay ng Panginoon, diba? Ako yung man of God, ito daw yung lupa. Binigay niya na kay Lot eh. Pero bandang huli, sinong nanalo sa buhay? Si Abraham. Yung pagpapatalo, pagpapakumbaba, it is a sign of maturity. Ibig sabihin, para lang matapos, ako na. At yung minsan, akala mo laging panalo ka, akala mo panalo ka, darating yung time, meron kang mga kalaban na hindi papayag na talunin. Magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ka ng problema with the way you face failures. Ito yung mga tao na konting failures lang, ang bilis ma-depress, ang bilis sumuko sa buhay. Because you ought always to win in life. Pero may mga troubles na may iwasan, lalo't hindi naman, it will not cost your life. Hayaan mo na silang manalo para matapos na ang mga conflict or troubles in life. Another troubles or another pain that cause our life, not just conflict, not just trouble, is struggles. Ano po yung struggles? Hindi yung struggles na nagsusumikap ka sa buhay. Yung pakikipag-compete, pakikipag-pagalingan. Kasi pagkatapos niyan, dyan papasok yung insecurity that cause pain. Lahat ng tao may kanya-kanya, may kanya-kanyang expertise at galing sa buhay. May mga area of expertise. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay ikaw ang panalo. Mas maganda na yung buhok mo, gusto mo, mas maganda pa yung kilay mo. Diba? Lahat. Pa-scorein mo naman sila sa ibang bagay. At alam nyo, nakita ko, life is fair. Minsan nakikita natin, ang taas ng tingin natin doon sa mga taong matataas ang pinag-aralan, pero nakita ko, may mga bagay na hindi sila kayang gawin, na kayang gawin ng iba. May mga tao sobrang edukado, pero hindi marunong magkumpuni ng mga sirang gamit sa bahay. Diba?
May mga expertise na pag kanla yon, wag mo nang pangarapin na lahat ikaw ang number one. May mga bagay na nakikita ka sa ibang tao na meron sila, wag mo nang pangarapin na lahat dapat meron ka. Bakit nagiging komplikado ang buhay? Nagiging insecure ka, nagiging madamdamin ka, nagiging mapaghanap ka. Kita mo, mayroong dumating na truck ang iyong kapitbahay, may lamang sala. Magse-self-pity ka ngayon, ang tagal-tagal na ng aming sala. Nagiging madamdamin, that cause pain. Yung mga katrabaho mo, nasa iPhone 15 na late ka na. Diba? Ang gagawin mo ngayon, just to prove yourself, to struggle. Diba, may computations niyan. Ilang buwan na sahod ng isang normal na Pilipino para makabili ka ng iPhone 15? Well, kung talagang tayo sobra-sobra, hindi naman masama. Pero kung nag-i-struggle lang tayo na sumabay sa mga mundo, it will cause you pain. Struggle that cause pain. Good motivation. Pero pag nasobrahan, nagiging cause ng inggit, ng insecurity, ng pain, hindi lang ng isip, pati ng bulsa. Kaya nga, ang tawag natin dyan, enjoy now, pain later. Pay later and pain later. Huwag kayong mag-contest sa isang field because one will lose and one will win. How to avoid pain in life? Avoid conflict, avoid trouble, avoid too much struggles, and avoid complications. Ano po yung complications? Example, ang dami-dami mong load na ginagawa, ang dami-dami mong pasan sa buhay, dalawa lang yan. Either you fortify or you unload. Parang yung nag-gym, yung nagpapalakas ng katawan, meron kang gustong buhatin, dalawa lang yan. Either mag-exercise ka, mag-diet ka, magpalakas ka, or kung hindi mo talaga kaya, bawasan mo. Huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin. Nahihirapan ka sa buhay dahil ang dami mong mga tungkulin, ang dami mong mga hinuhulugan, dalawa lang yan, magdagdag ka ng income o magbawas ka ng gastos. Nahihirapan ka kasi ang dami mong role sa buhay. Kung di mo na kaya, magbawas. Operate only on the areas that you are gifted. Kasi pag gifted ka doon, kahit mahirap sa iba, madali lang sa'yo yun. Kasi gifted ka doon. Pag may mga sakit, ang tawag natin doon, pag nadadagdagan ang sakit, merong pong complications. Nagsimula lang sa isa, pero bakit dumagdag? Kasi merong something wrong na hindi natin kayang i-bear or hindi kayang i-handle ng katawan mo. That's why nagkakaroon ng complications. Ganyan ang buhay. Given na merong darating na problema, pero pag ginawa natin komplikado, nagkakaroon ng complications. Nadadagdagan. Isa lang, nadagdagan pa, ginawa natin komplikado. Madami tayong dala na hindi naman dapat natin dinadala, unload. Marami tayong karanasan na hindi naman dapat nararanasan. Isa na doon yung pain na minsan, yung complications, tayo na rin ang lumikha. Yes, merong pain, pero ikaw na rin ang nagpalala. Ikaw na rin ang nag-cause para ito ay maging complicated. Minimize pain. Shorten pain. Ang goal natin, pag tayo merong mga nararamdaman, either physical, which is minsan beyond our control, pero napakahalaga ng response ng ating emotions, how are going to escape that wilderness? Remember, God allowed the Israelites to cross the wilderness. The main purpose, the first purpose is just for few days. Inalaw naman ng Panginoon talaga yung pain, pero hindi naman inalaw ng Panginoon na 40 years. Sino nagpalala? Sila rin. Ginawa nilang komplikado yung mga bagay na hindi naman dapat tumatagal. Kaya pag meron tayong ganyan, ang purpose mo, kailangan kong makawala dito. Bakit? Kukunti na lang ang natitirang panahon sa buhay ko. I will not spend the rest of my life bearing that pain. Kaya ang goal natin, pumanaw sa mundong itong nakangiti. Di ba? Nakangiti. Sapagkat yan ang purpose ng buhay. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng buhay pa? Not to experience the remaining life full of suffering. Binibigyan pa rin niya tayo ng dahilan para ngumiti. Kaya lang, we should know how to handle or minimize pain. Don't make too much complications in life. Don't worry too much for tomorrow. Nabasa natin kanina. Lalo pa yung mga bagay that beyond your control. Pastor, lagi na pong bumabaha.
Ay sa panahon ni Noah, mas matindi ang baha. Pastor, parang yung ating global warming, paiba-iba na po ang panahon. Maraming beses nang nagbago ang panahon, wala pa lang tayo sa mundong ito. Pag hindi mo kayang kontrolin at walang solusyon, tanda mo, hindi yan problema. Kasi lahat ng problema may solusyon. Don't worry too much for tomorrow, although naghahanda tayo, pero wag nating agawin yung present. Yung dapat ito ay ini-enjoy, pero dahil ang layo pa, sobrang layo pa, na-focus na ang ating buhay with the future. Of course, nag-aalala tayo, paano kaya ang aking mga anak pag nag-college? Kakapanganak pa lang, college na agad ang iniisip. Of course, advance tayong mag-isip. Ayaw nating dumating sa time of trouble, pero i-enjoy mo muna yung birthday. Maraming mga kasiyahan ang binibigay sa'yo ng Diyos, pero hindi mo na i-enjoy kasi iniisip mo na agad yung bukas. Nag-e-enjoy kayo sa kasiyahan, iniisip mo na agad yung paglilinis. May bukas pa, ang trabaho hindi natatapos. Enjoy what God provides you today to enjoy. Live with the day. Live with the day. Tick-tock. Tick-tock. Nag-umpisa na kaninang 12:00 ang buhay. Ilang oras na lamang ang meron tayo sa araw na ito. Kamusta ang maghapon? Papaano mo ginugol? Live with the day. Kung ano yung mga pwede mong gawin sa araw na ito, bakit? Yan yung mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. End the day with positivity and praises to avoid complications. Kailangan marunong kang tumingin ng mga positibong nangyayari. Hindi perpekto ang buhay, laging may sisingit ng mga failures, mga pain. Katulad na lamang sa araw na ito, simula pa lang ating service, ang dami mo nang makikitang mga pagkilos ng dyablo. Ang daming kakulangan. Pero hindi yan ang ating titingnan. Mag-isip ka, ano yung pinakang magandang, mabuting nangyari sa araw na ito? Ang hirap nung ang nakikita mo lagi ay negative. Hindi ka mag-i-enjoy. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay at napakasarap pag ikaw yung taong kaya mong gawing positibo kahit lahat ay negatibo na. Ikaw yung nagko-control ng sitwasyon. Hindi ka thermometer, ikaw ay barometer. Ang pinagkaiba thermometer, pag mainit, mainit ka rin. Yung barometer, pag mainit, mag-a-adjust, magpapalamig. Pasayahin ang buhay. Nag-outing kayo. Masaya ang lahat, nakagayak. Naiwan ang toyo. Nagkaroon ka na ng toyo. Ang tagal-tagal ko nang sinabi, hindi mo pa sinabi, paano na yung adobo? Magpatis. Ganun lang. Hindi yung ang tao meron namang ginawang mabuti, pero lahat, isang pagkakamali, ayun lang yung napansin, wala kang makikitang maganda sa maghapon. Diba? Bigyan mo sila ng moral para sila ay muling kumilos, magbago. Of course, rini-rebuke natin sila. Pero at the end of their day, give praises. Para naman magkaroon ng motivation. Nagkamali man ako ngayon, may nagawa mo naman pala akong maganda sa araw na ito. Sa mag-asawa, sa mga anak, lagi tayong may napupuna. Pero kung talagang hindi na natin maiwasan na talagang may nakita tayong kapuna-puna, tingnan na lang natin kung ano yung pwedeng punahing maganda para tayo rin mismo hindi lugi sa ating buhay. Kasi tayo minsan ang nasasaktan, tayo ang nalulungkot. Make a positive day at the end of your life. Diba? Alam nyo, ang mundong madilim, kahit anong dilim ng mundo, porbahan nyo ito. Magbukas ka ng isang posporo. Magbukas ka ng isang kandila. Anong nangyayari? Sinong nananalo? Yung liwanag. Ganun ang buhay. Kahit bombahin ka ng maraming problema, pagpunta mo sa school, negative, pagpunta mo sa bahay, negative, pero isang liwanag lang ang ibigay sa'yo ng Diyos, kayang magbago ang takbo ng isip mo. Kaya, tutulog tayo, maganda tumulog ng mahimbing, para hindi binabangungot na, pagtulog na nga lang dapat kapayapaan ang naiisip, pero dala-dala pa rin ang sama ng loob ng maghapon. Tingnan, yung ikaw ay may nag-abot sa'yo ng chicharon, mga simpleng bagay, yung may bumati sa'yo, yung papasok ka ay may nagplansya ng damit mo, diba? Yung nakahigop ka ng mami, mga simpleng bagay na pwede mong ipagpasalamat. Ang hirap-hirap ng buhay, pero nahihirapan ka sa trabaho mo, nagdadrive ka, makikita mo yung mga tao, pawis-pawisan na, nasa construction, diba?
Yung nagbebenta ng sorbetes, nakita ko ng isang araw, ang binebenta malamig pero siya pawis na pawis na. Mapalad pa rin ikaw. Humanap ka, tumingin ka sa paligid, magkakaroon ng liwanag ang iyong buhay, may blessing, may pagpapala. Kailangan labanan mo yan, kapatid. Kasi given na talaga yon. The wiles of the devil, tusok lang ng tusok yan, parang dart. Kailangan makahanap ka sa buong araw ng isang bagay na positibo. Pag hindi, nabawasan ka na ng panibagong araw na kung saan it is a painful day for you. Ilang araw na lang ang natitira. And the day with positivity and praises. So what to do with our pain? Either remove or avoid our pain. Remove or avoid any cause of your pain. Physical pain, kung may magagawa pa tayo, mag-exercise, live a well-balanced life, iwasan ang mga pwedeng iwasan, pero kung pwede pang gawin, gawin. Emotional pain, we don't make things complicated. Spiritual pain, lumalayo tayo sa Diyos, nagigilta naman tayo, na-experience din natin yung pain, bakit pa tayo lalabag? Sumunod na lang tayo, nahihirapan din naman tayo pag di tayo sumusunod, nagigilty tayo. Pareho lang namang mahirap, doon ka na sa sumusunod. Simplify life because life is too short. What to do with our pain? Remove or avoid our pain. Number 2, desensitize yourself to pain. Ano yung desensitize? Yung maging manhid, minsan. Magkaroon ka ng kalyo. Bakit tayo pag pumupunta sa mga foot spa, pinapatagtag natin yung ating mga kalyo? Ano ba yung kalyo? Yung iyong sapatos at iyong paa lagi na lang nag-uumpuga, nag-friction, gumagawa ang katawan ng sariling paraan para hindi masaktan. Naglalagay ng kalyo para hindi ka masaktan. Tapos papatagtag naman natin. Kaya minsan may kalyo ka para namamanhid, physically, even emotionally. Hayaan mong maraming kalyo minsan ang ating buhay para minsan hindi tayo nagiging madamdamin at hindi tayo nasasaktan. Tingnan mo yung mga taong pagkakapal-kapal ng mga paa sa kalyo. Nakaapak na ng tamtax, hindi pa nasasaktan. Grabe naman. Talang ikaw, bubuksan mo lang yung kaldero, napaso ka na o kung ano pa man. Minsan kailangan natin ng kalyo, kailangan natin maging manhid sa buhay, sapagkat given na babalik at babalik, kahit anong paputs pa mo, babalik at babalik yung friction, yung sakit. What to do with this pain? Desensitize. Minsan magandang maging manhid. Huwag masyadong maging mararamdamin sa buhay. Habang nabubuhay tayong maraming friction, so dapat ang buhay natin gumagawa ng sariling kalyo. May mga bagay na dapat namamadid na tayo dahil bahagi na ito ng ating buhay. Hindi mabuting laging namamanhid, pero pag wala ka nang magagawa, kasi talaga namang may pain, nakatutulong din to desensitize. So what will you do with pain? Minimize pain. Ang tanong sa umagang ito, anong mga pain ang dalan-dala natin sa ating buhay? Conflict, complications, troubles, worries. Minimize them. Minimize them. Hindi natin minamaliit kasi given. Pero ang goal mo sa buhay, makawala dyan. Kasi maiksi lamang ang buhay. Minsan iniisip pa lang natin yung problema, minamalaki na natin. Remember that your mind has the power to minimize pain kahit minsan ay napakalaki nito. What is good to do in this short life? Minimize pain. May pangalawang pwedeng gawin. Ecclesiastes chapter 5. Buksan natin ang ating Bible. If we want to minimize pain, the other thing that you should do is to maximize pleasure. Ecclesiastes chapter 5, verse 18 to 19. Buksan natin ang ating mga Bible. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Ecclesiastes chapter 5, everybody. Basahin po natin. Ready? Begin. Wala pa. Ulit, yan ang hirap ng lagi tayong may slides eh. Hindi nyo na alam ang Ecclesiastes. Okay? Bigyan natin ng time. Okay. Baka nagdidikit-dikit na yung ating mga Bible.
Say amen. Pagkabukas na po, ihintay namin kayo. Okay, Ecclesiastes chapter 5, verse 18. Ready? Begin. Nineteen. It is a gift of God. Behold, that which I have seen, it is good. Okay, anong verse natin? 18. Behold, that which I have seen, it is good and comely for one to eat, to drink, and to enjoy the goods of his labor. Maximize pleasure. Yung mga pain, pinaiiksi, pinakokonti, at yung kasiyahan, padamihin nyo kung pwedeng padamihin. Kung may makakain at pwede pang kainin, kainin nyo. Kung pwedeng may maibabalot, balutin nyo. Sabi dito eat what you should eat. May masarap na inumin natin. Meron kang ginagawa sa buhay, enjoyin mo ang buhay nito. We think of the future, pero hindi yung trabaho ng trabaho lang, tipid ka ng tipid. Minsan, you need to enjoy the fruit of your labor. Maximize your pleasure. Yung iba, sinasabi natin, naghihirap ang bansa, bakit ka gumagastos, bakit ka nagpapasarap, bakit mo ginagawa yan, napakahirap ng buhay. Yung bansa naghihirap, pero kung ikaw pinagpapala, enjoy mo. Hindi naman ibig sabihin na ang sukatan ng ating pagpapala ay pagpapala ng lahat. Iba-iba tayo ng seasons of life. Pag nandun ka sa mga time na yon, enjoy natin. Hanggat ito naman ay ayon sa iyong kakayahan, nakatutulong ka naman sa iba, hindi mo napapabayaan ang para sa Panginoon, enjoy mo the fruit of your labor. If God is giving you a season to enjoy it, kasi may season din naman na tayo yung nasa baba. At pag tayo naman yung nasa baba, hindi naman natin sinasabing huwag kayong mag-enjoy, nagluluksa ako. Kanya-kanya tayo ng panahon. Pero hindi pwedeng uubusin natin ang ating lakas with those things. Kailangan minsan mag-recharge ka rin sa iyong buhay. Kaya pag may mga nakikita tayo nagpapasarap sa buhay, maging mapagpasalamat tayo. Magpasalamat tayo kasi ang Diyos ay nagpapala. At kung sila pinagpapala na, baka ikaw nang sunod. Kaya pag may nakita kayo sa inyong kapitbahay na may dumadating na ref, huwag kang mainggit, ikaw na ang sunod. Malapit na Kung dumating na yung Lazada niya, baka sa'yo na yung sunod. Moment nila yon. Enjoy life. Huwag ubusin ang ating pagod sa mga bagay na naukukonsume na ang ating buong pagkatao. Give time to your family paminsan-minsan. Huwag namang madalas. You need to take a break sometime. Diba? Enjoy those moments, the fruit of your labor. Huwag ubusin lahat para sa iba. Magtira para sa sarili. Diba? Ang hirap naman nung, yes, ikaw ay nagiging matulungin sa iba, pero yung sarili mo ay hindi mo natutulungan. Enjoy life. Of course, with wisdom. With wisdom. Diba? Alam natin yung kapasidad natin. Diba? At alam natin yung ating tungkulin sa iba. Yung hindi ka naman nasasabihang madamot. Mahirap naman yung tayo ay pasarap ng pasarap sa buhay, pero wala naman tayong natulungan. Diba? Ang daming nakatingin sa ating mga posts na sinasabing wala naman tayong natulungan. Pero kung ikay nakatulong na sa iba, nagawa mo na para sa Panginoon, nagawa mo na para sa lahat, yung para sa sarili naman, magpasarap man tayo sa buhay, natutuwa ang mga tao. At sinasabi, sana i-bless pa yan kasi naging pagpapala yan. Amen? Naging pagpapala yan. So, what to do with your life? Maximize pleasure. At dapat, lagi ka naman, tayo bilang mga nagtatrabaho, lagi din naman tayo nagtatrabaho, tandaan natin, buhay na natin na nagtatrabaho. Since lagi ka nagtatrabaho, enjoyin mo na. Wala tayong magagawa That is part of our life. Pastor, paano naman po mag-i-enjoy? Halos humaba na yung kamay ko.
Doon kasi ako nagtatrabaho sa tollway kasi singil ng ticket, humaba na yung kamay ko. Enjoyin mo na lang. Yung mahaba mong kamay, ipangsungkit mo ng mga bunga ng puno, ng rambutan. Kung gusto mo, huwag ka magtrabaho. Hindi pastor pwede, ang dami kong mga tungkulin, hindi pala pwede. Enjoyin mo na lang. Hindi ka rin naman pala pwedeng tumigil sa trabaho. Kaysa naman araw-araw ka nagko-complain, ang dami mong nasasabi, pag-aralan mo mag-enjoy na lang. Diba? Bakit? Ang haba mo magtatrabaho dyan, araw-araw kang malungkot, araw-araw kang masakit ang ulo, araw-araw kang, diba? Mag-adjust. Marami kasing bagay at tao at kapatid sa buhay natin na hindi nagkokos talaga ng happiness. Tagtagin nyo yung mga pwede, ayaw nyo namang tagtagin, nagre-reklamo tayo, sapagkat hindi pwedeng tagtagin, enjoy na lang natin, pag-aralan natin maging masaya sa piling nila. Enjoy, maximize pleasure. Sa pagkain, diba? Hindi na natin nai-enjoy yung pansit canton. Tuwirin mo. Gawin mong letters. Diba? Kahit ang ulam lamang ay tuyo, lagyan mo ng mga kamatis, lagyan mo ng dahon-dahon, pasayahin mo, lagyan mo smiling face. Maximize pleasure. Kasi meron ng masasarap ang kinakain, hindi naman masaya, hindi nga nauubos, walang panlasa. Kung kaya mong pasayahin yung mga simpleng bagay, pasayahin mo. Kaya napakalaking responsibilidad natin na pasarapin ang mga luto. Mga misis, mga nanay, alam nyo bang napakalaking krimen yung magluto ng hindi masarap? Diba? Merong binigyan ng kamatis, sibuyas, bawang. Yung isa binigyan ng tao, number 2 binigyan ng kamatis, sibuyas, bawang. Yung isa ang sarap-sarap. Yung isa, hindi mo makain. Parehas lang naman. Anong ginawa ng isa? He maximized pleasure. Ginandahan, sinarapan. Sa mga kasama natin sa buhay, hindi talaga sila yung gusto mong kasama. Anong magagawa mo? Nandyan na. I-enjoy mo na lang. Mga magulang, pag may mga umuuwing anak, huwag hanapin yung wala. Reunion, December, hindi umuwi yung isa, naging malungkot na, sayang naman yung iba, nag-effort din. Maximize those people who are with you. Nag-outing, wala si Beshi ko, malungkot. Ay, sayang. Ay, makipagkapwa ka sa iba. Hindi ko feel. I-feel mo na, nandyan na eh. Diba? Maximize pleasure sa mga partner. Diba? Pastor, nagkamali ata ako. Ayaw mo namang iwan, hindi mo rin pwedeng iwan, i-enjoy mo na lang. Pag sinisigawan ka, gawin mo parang musika. Ganun na lang, wala kang magagawa. Desensitize, maging manhid sa trabaho. Hindi pwedeng lagi kang maging madamdamin. Kasi baka kahit saan kang dalhin, kung hindi mo nababago yung sarili mo, the same feeling, hindi ka tatagal sa mga tao. Diba? Mag-adjust, maximize, paano pasasayahin. Hindi ko po gusto aking trabaho, nagkamali ata ako ng kurso, wala ka na magagawa, sayahan mo na lang. Kumuha ka na lang uli ng panibago, baka may matututunan ka rin dyan, wala ka nang lalo pat sa mga bagay na wala nang magagawa, pasayahin ang sarili. Dapat marunong tayong mag-maximize ng pleasure. At masarap kasama yung mga taong marunong mag-maximize ng pleasure. Diba? Kahit nagka-stuck na kayo, na-delay na kayo, naiwan yung ganito, laging maggagawa yan ng cause para sumaya ang buhay. Tandaan natin, get what you like. Get what you like, but because you cannot always get what you like, what will you do? Learn to like what you get. Get what you like, kung kaya mo pang kuhanin yung mga gusto mong profesyon, pagkain, partner, lugar. Pero pag hindi mo na gusto, like what you get. Gustuhin mo na lang, nandyan na. Diba? Nandyan na. Sa ating mga kapartner na minsan, nagkamali ata tayo sa pagpili. Hindi mo kayang iwan. Gusto mong laging nandyan pa rin, alang-alang sa pamilya. Ilang days pa kayo, ilang years pa kayong mag-anniversary na hindi mo naman talaga gusto. Pag-aralan mong gustuhin. Diba? Ang iyong mga anak na hindi mo naman maitatanggit, maitutulak kabig tulakin. Diba? Gumawa ng paraan
para bumalik yung peace, yung harmony sa ating mga bahay. So what to do in this short life? Minimize pain. Ano kaya yung pwede kong bawasan? Maximize pleasure. Ano kaya yung kung tutuusin masaya ako? Pero ginagawa kong komplikado. Maximize pleasure. Hanggat maaari po, pag nasa church tayo, maximize pleasure. Kasi kung meron mang kahit panandalian man lang, pwede nating iwanan muna yung mga iniisip sa church. Kasi paano makakapasok yung blessing, yung panibagong word of God, kung punong-puno tayo ng burdens? Maximize pleasure. Diba? Pag kayo ay mga nasa birthday yan, naimbitahan kayo sa mga kasalan, tapusin nyo. Huwag kayong nagmamadali lagi na may mga gagawin. Dinala ka ng Diyos sa isang tagpo na magsaya ka naman muna, pasayahin mo. Diba? Huwag mong madaliin yung mga bagay na pwede namang ipagpabukas. Maximize pleasure. And the last, maintain points. Pinattern ko lang sa alliteration. Anong ibig sabihin yan? Do good. Lagi nga sinasabi ng iba, +10 ka sa langit. Mag-ipon ka naman ng points. What to do? Na maximize mo ang iyong pleasure, na minimize mo ang pain. Sa natitirang buhay, gumawa ng kabutihan. Maiksi lang ang panahon, sandali ka lang mabubuhay. Gumawa ka ng mabuti. Hindi lahat ng mahirap ngayon, mahirap bukas. Hindi lahat ng malakas ngayon, malakas bukas. Mahina bukas. Umiikot ang gulong ng palad. Gumawa ka ng mabuti, una, for the people. You invest for them. Para sa mga panahon naman na ikaw ay mahina, meron ka naman pwedeng hugutin na maaalala nila. Not all the times, pera ang kanilang ibabalik. But they can lend their time. Nagkasakit ka, pwede akong bumantay sa'yo, pwede mo akong utusan, makabawi man lang sa'yo. Do good to people. Yun yung sinasabi ko kaninang, enjoy pleasures in life, pero dapat at the same time, nag-i-invest ka rin sa tao. Gumagawa ka ng bubuti, nang sa gayon, ang alaala mo ay isang mabuting tao. Isang mabuting taong naging matulungin, isang mabuting taong naging bahagi ng ating buhay. Do good to people, do good to yourself. Sapagkat hindi mo pwedeng ubusin ng iyong sarili, wala ka nang maibibigay sa iba. Diba? Bigay ka ng bigay sa iba. Ang dami mong kamag-anak natutulungan, mga kapatid, lahat binibigyan mo. Pero yung sarili mo, pag tiningnan mo sa salamin, mukha ka ng tipaklong. Maraming ganyan mga OFW, maraming mga ganyang kapatid na siya na nagpaaral ng lahat, pati pamangkin. Pero makikita mo, hindi na makabili ng pantalon. Mahalin mo rin ang sarili mo. Do good to yourself. Diba? Nang sa gayon, pag tumulong ka sa iba, at sila'y binebless na, dalawa na kayong tutulong ngayon. You invest for others so they will be blessed also. Pag tatlo na kayo, gumagaan-gaan na yung tungkulin mo. Do good to yourself, do good to people, and of course, do good to God. It is appointed unto man once to die, but after this, there will be judgment. Haharap tayo sa Panginoon. Of course, yung doing good will not justify your sin. Salvation cometh from the Lord. Pero pagkatapos ng salvation, may hahanapin ng Diyos atin. Ano yun? Service. Hindi lang tatanungin ng Diyos, anong nagawa mo sa kapwa? Anong nagawa mo sa sarili mo? Anong nagawa mo sa akin? Lalo pa kung maikli na ang ating buhay, dapat nag-iipon na tayo ng investment sa Panginoon. Matapos mong maligtas, ang sunod na accountability mo sa Panginoon, what is your service? What shall I render or what does I render to the Lord? Nag-iipon na rin tayo, hindi lang nagbabawas tayo ng pain sa buhay, ini-enjoy natin ang buhay, at the same time, nagpe-prepare na tayo sa pagharap sa Panginoon. Maximize service, maintain points to God. Aharap tayo sa Diyos. Naging mabuti ka sa kapwa, naging mabuti ka sa bayang ito, naging mabuti ka sa sarili mo. Ano naman ang nagawa mo para sa Diyos? After salvation, God requires service. Kasi kung meron man tayong ihaharap sa Diyos, hindi yung kaligtasan lang na tinanggap mo sa Kanya. Anong ginawa mo nung ikay nasa lupa bilang paghahanda sa pagharap sa akin? In this short life. Kaya kung kayo po ay bago pa lamang, lalo't bago pa lamang nakakilala sa Diyos, imagine, nakakilala ka sa Diyos, 35.
Kalahati ng buhay mo, hindi mo ginamit sa Diyos. Kalahati na lang ang gagamitin mo. What if sobrang late ka nang nakakilala sa Diyos? Yung 35 mo, hindi ka pa sigurado kung aabot ng 60. Ilang panahon na lang yung pwede kang gumawa ng mabuti para sa Diyos, para sa pagharap mo sa Kanya, masabi naman ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Kung tayo naman ay nagsimula pa lamang sa ating panahon ng ating buhay na tayo ay bata pa, nakilala natin ang Diyos, marami na tayong investment. Start well, finish well. Sa mga natitirang panahon ng ating buhay, mag-ipon na tayo. Sapagkat, alam nyo, time will come, we cannot avoid death coming in our life. Napakaganda yung alam nating, iwan ko man ang lahat sa lupang ito, may bit-bit naman ako pagharap ko kay Kristo. All of our labor, yung mga time na ginugol nyo sa Panginoon, yung inyong mga talento and even your treasures. Ang tanong, may investment ka ba? May treasure ka ba sa langit? Mag-ipon-ipon tayo. Bakit? Hindi natin alam kung kailan yung appointed time sa ating buhay. So, as we close, TikTok. Tumatakbo ang oras. What will you do in this short life? Minimize pain. Mag-evaluate tayo. Ano yung mga nagpapabigat pa sa akin? Ano yung nararamdamang bigat ko sa puso at isipan? Kailangan mong makalabas. God intended you to go to wilderness, but not too long in the wilderness. Minimize pain. Kung kaya namang tagtagin, kung kayang paikliin natin. And maximize pleasure. Start with what you left. Maraming nawawala sa'yo, maraming tinagtag, pero meron pang natitira. Start with what you left. Enjoy with what you've left. Nawalan ka ng trabaho, wala kang mahal sa buhay, meron ka pang natitirang asawa, may natitira ka pang anak, na dapat sinishare mo yung pleasure, na dapat nagkikreate ka ng moment, nasasayang. Kasi hindi naman po lahat, araw-araw pinagkakalooban pa ng buhay. Ang intention sa atin ng Diyos, tandaan po natin, bakit binigyan pa tayo ng buhay? Na kung tutuusin, marami namang mas pwede pa. Maraming mas pwede pa na deserving. Maraming magagawa, maraming may tutulong, maraming natutulong. Bakit ikaw? Hindi para igugol mo ang natitirang panahon ng iyong buhay na puro pasakit at hirap, sapagkat meron pang gustong ilaang pleasure, blessings ang Panginoon sa iyong buhay. So, what to do in your short life? Minimize pain, maximize pleasure, maintain points to God.